katapos ng dating daan, kung ano man pong mauna sa kanila, na nakikinig po ako. Kasi nga po, yun, gaya po ng marami sa atin, talagang namangha doon sa galing ng kapatid na Eli sa programa niyang Itanong Mo Kay Soriano. Lahat ng mga tanong natin, pang spiritual, pang material na bagay, masasagot niya. Ayun po, nung pagkatapos ko pong mabautismuhan, nangyari sa pasasalamat, and may inano si Brad Eli na mga matatandang kapatid, inimbitahan niya at pinangalanan niya. Ngayon nakita ko yung mga picture ng mga matatandang kapatid. Naalala ko noon, nung nabubuhay pa yung aking kuya, ay nabanggit niya sa akin yung Lola Kikay. Ngayon, nakita ko doon sa screen, sabi ko, Kikay. Naghanap ako ngayon. Nag-search ako, tinanong ko yung AdPro dito sa Roma. Sabi ko, Brad, pag-usap, pwede po bang pipicturean ko yung picture ng nung nabanggit dun sa Tapos nung pong na-search po ako. Yun nga po, tinanong ko sa sa kuya ko, sa mga kamag-anak ko. Kasi nga po, ang mga regalado ay taga San Marcos po, tubong San Marcos. Ang ama ko po ay pinanganak sa San Marcos, Kalumpit, Bulacan. So, sa madaling salita, halos po lahat doon na taga San Marcos ay kaani po sa iglesia. So, meaning, brother, halos lahat ng mga angkan mo na, parang ganon, mga kapatid. Opo. Actually po, may nakausap nga akong hindi ko na lang po babanggitin, brother, kasi alam niyo naman po, marami pong, ayaw ko rin po silang ma-red flag. Tama. Nakwento nga niya po sa akin na kung gaano katanda na sila sa iglesia. Nung kinto niya sa akin, mga 500 pala ang kaanib noon sa iglesia, nandun na siya. Nung tumawid pa siya dun sa tulay na nasira sa Apalit, kinikwento niya sa akin. Kaya ganun. Siyempre, kayo naman po, brother, malaman mo yung bagay na yun, mga ninuno mo pala kaanib, matagal na kaanib dyan sa iglesia. Siyempre, mararamdaman mo na matutuwa ka na nasa right path ka. Kasi tinawag ka na na salamat sa Diyos na nabautiswang ka, etc. Ayun, yun po. Masaya naman po naglilingkod at po si Sis noon, natuwa din siya, ganyan. Yun po, yung ang una ko lang pong napansin, brother, nung pagkabautismo ko, ay may tinatawag sila ditong pan drive. Pan drive? Na parang, Paano yung pan drive? Parang ruleta. Okay. Ruleta. Na may inaano kang kung gusto mong sumali, magbibigay ka, actually hindi ko natanda kung 5 euro o 10 euro. Ngayon, narinig ko yun. Nakita ko doon sa chat. Tinanong ko ngayon doon sa manggagawa. Sabi ko, brother, kakakala ko kasi nga nakalagay pan drive, ako naman nagmamaneho ko dito. Sabi ko, parang ukol ito sa pagmamaneho ako para makatulong. Ika nga naman sabi nila para sa gawain. Ngayon, nag-inquire ako, sabi ko, Brad, ano po yung pan drive? Sabi sa akin, brother, sigurado po kayo kasi medyo masyalang po to kasi bago lang po kayo. Ito po yung sa mga bago, hindi pa daw dapat ito kailangan kasi nga yung mga matatanda na dapat matatag na sa pananampalataya. Ako ganaman lang naman parang gan tawag doon yung syempre yung batang kapatid o batang kaanib. Gatas pa. Hindi pa pwedeng karne. Sabi ko, so, gatas pala sa akin ang binibigay. Buti na lang gatas, hindi alak. Ngayon nalaman pala nagbebenta din ng alak. Tinamaan ng kunat na yan. Ngayon, yun nga po, nag-inform ako, sinali ako. Yun nga po, yung brother. Tapos, hindi nagtagal yun, nawala.
nawala yung pendrive na yun. Hindi ko alam kung sino nagpahinto. Di tuloy lang sa sa pagkakatipon. Sa Pilipinas, hindi yata yan popular eh. Kasi ang ginawa lang yan sa abroad. Yung fund drive po na yan, sa madaling sabi, pambubudol lang din. Ng pera, kokoleksyon ng pera, labas sa abulo yan. Ganun lang naman ang madaling definition dyan. At bago na rin kita ibalik, bro, may mga message sa iyo eh. Si Brad Adrian, shout out, bro. No. Nga po pala. Nga pala sa mga kapatid na mga nag-exit dito sa Italia. Ayun nga, na mahingang kapatid na Eli. Doon nagsimula lalo yung nakita naman natin halos lahat yung pag-iiba ng pagkakatipon. Umaba na. Tapos mga pasaring ni Daniel. Lagi parang may pinariringan. Parang may kaaway na hindi naman mapangalanan. Yun nga po. Sabi ko sa sarili ko, instead na kako, pagkain spiritual, ang pinapakain sa atin, hindi. Ang napapakain sa atin, dati, masigasig tayong magsusulat ng ganyan, magcha-chat down tayo, ganyan-ganyan. Nakailan na akong Itong mga nakarang nung siya na ang namuno, ay ang na sa atin na duda eh. Sasabi mo sa katabi mong kapatid, Brad, sino ikayon? Sino kayong pinapatamaan ni Kuya? Sino kaya yung di ba brother? Lahat naman natin na-experience naman natin yan eh. Na-experience natin yan. Ngayon, di okay lang, di tuloy-tuloy po ang pagdalo sa pagkakatipon. Actually, sa totoo lang brother, nung nagigpit pa nga sila noon na talagang pagkaano pa lang, kantahan pa lang dapat inaandong ka na. Ako naman po brother, ang trabaho ko dito, kapag mag-uumpisa dito sila ng alas 10, talagang paspas ako. Kumbaga, ang nangyayari sa akin brother, kapag TG, paspasan. Walang kapanatagan brother, kasi nga nagmamadali para hindi ka lang makapag-recap, makapag-viewing sa gabi. Kasi madalas brother, kapag mag-viewing ka, minsan ang schedule is 7 PM. Ang tapos na ay alas 2. Kinabukasan may trabaho naman ako, gigising ako ng alas 4:30 ng umaga. Sabi ko zombie mode. Buti sana zombie mode nga brother. Di bali sana noon, kahit na mapuyat ka, talagang ramdam mo sa puso mo kaligayahan brother. Yung aral na napupulot natin, napapakinggan natin, masaya ka pagising mo sa umaga kahit puyat ka, masaya ka. Pero lately hindi na eh. Actually, wala ka na nga na-chat down eh. Sa notebook eh. Sa pakta. Lagi na lang pag-ebeg, yun na lang. Nakita ko pa itong late lang nga lang po, nung halalan, yung PH party list na tinanong ko kay Sis Luz, sabi ko, nabasa ko kasi yung kanilang batas na gustong ipasa. Love wins talaga. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa Civil Partnership Bill na inihain ko po sa Kongreso. Thank you po sa mga nagtanong, at isa sa mga tanong na yon, ano daw ba ang diferensya ng civil union at civil partnership? Ang civil union, meron po itong kasal sa Westman o sa simbahan, at ito pong iniiwasan natin dahil tayo ay very much Catholic and Christian country. Pero ayaw nating tanggalan ng karapatan ang gustong magsama, same-sex man or hindi, na magkaroon ng karapatan para sa isa't isa. Ika nga, kasalanan bang umibig? Kahit sino man ito, may karapatan sila under our Constitution. Kaya natin sinusulong ang Civil Partnership Bill. Anong mangyayari pag partner na kayo at may kontrata kayong pipirmahan? Pwede na kayong mag-adopt together. Pwede mo nang pamanahan ang iyong partner. At pwede mo siyang i-assign sa iyong insurance, pwede mo siyang maging beneficiary sa inyong SSS, GSIS, or 24 hours later. Kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton,
na kailangan daw yung panig niyang tinitindig ay ganun lang gawin, it's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan sa endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam niyo ang ginagawa nangyayari? Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagtatong pa ng kamay na gano'n, ano, hindi na Okay, how do you react to that? natin ang kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Tama dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Mali ang Diyos mo. Asa talagang nagkakausap kayo ni Sis Luz? Opo, kapag nga po TJ, kapag lagi sa SPPB, sharing ganyan mga kapatid, pinapadala ko kay Sis Luz. Oo. Pumunta pa nga po ako sa kanila. Nung umuwi ako, pinasyalan ko siya. Inaano niya pa, yung ini-endorso niya pa. Sabi ko, how come, sabi ko, na bilang iglesia ka kung ganyan, na sumusunod sa utos ng Diyos, bakit natin susuportahan yung isang bagay na ganyan, yung isang grupo na yun, sabi ko. Di tinanong ko siya sa kanya directly. Sabi ko, sis, ganyan-ganyan. Hindi ko ikaalam niya. Pinadalang ko pa nga ng picture Sabi ko, sis, yan po sabi ko, kayo po nag-i-endorse na yan, bakit po ganyan-ganyan? Hindi siya nagre-reply sa akin. Tapos sabi, wag mo wag mo ikang pakinggan. Okay, sabi ko ganyan. Tapos, itong yan na to, matunog na yung mga kapatid na nag-exit dito sa Italia. Sina Brad Adrian, mag-asawa, umexit. Tapos, doon sa lokal, pinananawagan na rin na wag daw silang kausapin. Friend ko naman sila. Ayon, syempre, na-curious din ako doon sa mga pahayag. Yung pinopost nila sa Facebook, ako yung nagla-like lang. Tapos ngayon, nung pagka-like ko na yun, may tumawag sa akin yung isang kapatid dito sa Roma. Sabi, brother, nag-like ka doon sa post ng kapatid. Sabi ko, anong problema? Sabi ko ganyan, may masama po bang mag-like? Sabi ko ganyan, brother, red flag ka na ikanian. Tapos, dumating yung Sabado, pagkakatipot, dumalo ako, lumapit sa akin yung isang kapatid. Hindi pala, nag-message sa akin yung isang kapatid dito sa Roma. Ang sabi, Brad, kamusta? Sabi, Brad, wag po kayong magla-like dun sa mga post po ni kapatid na ganyan. Kasi po mga lumaban po yan sa aral. Sabi ko, sa isip-isip ko, sabi ko, akin naman kako ganun, may diwa tayo agad kakong gayon. Sabi ko, nag-like lang po ako, hindi naman po ako nag-comment, nag-like lang po ako. Tapos ngayon, nakita ko siya sa lokal nung pasalamat, lumapit siya sa akin, sakto-sakto yung pasalamat na yon ay may pasalamat siya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Lumapit siya sa akin, sabi, brother, patawad po, sabi ganyan sa akin. Pasalamat ko po ngayon, ayaw ko naman po na may kapatid na may sama na loob sa akin. Sabi ko, sis, bakit po, ano pong ginawa niyo sa akin? Hindi po kasi parang medyo nagalit kayo sa sinabi ko sa chat. Sabi ko, bakit po ako magagalit? Sabi ko, wala naman po kayong ginagawa masama sa akin. Tsaka sabi ko, sis, paprangkain kita. Sabi ko, sis, tatandaan mo ka kung ganyan. Wala ka akong batas ng tao, batas ng Diyos na magtanong. Na hindi ka pwede magtanong, sabi kong ganyan. Free will ka ako yan, sabi kong ganyan. Tsaka, nag-like man ako doon, anong kakong problema, kakong ganyan. Kasi po, Brad, kasi sila, lumaban po sila sa aral. Sabi ko, alin po kakong aral na nilabanan nila? So, madaling salita, di naputol na yung aming pag-uusap.
hindi ko alam, siguro nakarating na yun sa ano, sa lokal dito. Mm. Tapos po brother, yun. Araw na lumipas, talagang parang ano na brother talagang hindi ko na wala na talagang pumapasok sa wala na talagang pumapasok sa isip ko, sa puso ko, yung mga aral na tinuturo. Mm. Tapos una-una pa napansin ko, yung transparency wala na. Yung mga espesye sa lokal, hindi na inire-report. Bawat meeting namin, wala man sinasabi. Tapos, bawat meeting namin, ang lang, mga kapatid, wag po na sana natin pababayaan yung mga gawain. Dito mga brother, meron pang MCGI Cares Plus Plus? Para, Bakit may plus? Plus. Siyempre, plus. Pero, dadagdagan. Alam na natin yun, no? Para doon yung sa Papua New Guinea yata. Hindi ko, if I'm not mistaken po, brother. Yun, tapos yung Piyesta ng Diyos sa Pilipinas, na kailangan daw pinag-iipunan namin yun. Tapos lately, nalaman ko na wala na kaming bot doon wala nang bot sa Apalit. Ginagawa ng Piyesta ng Diyos, dito na. Dito na daw, gaganapin. Ayun, mga tulungan. Tapos, ang nakita ko din, brother, ang napapansin ko dito, do sa transparency, yung nagbaba po kasi sila dito ng batas sa mga kapatid. Ang bawat isa ay magbibigay ng yung fiscal code. Kasi po yung fiscal code, kung tawagin dito yung Codice Fiscale, na importante po yun sa isang residence dito at saka sa manggagawa dito sa Italia. Inihinga po kaming bawat isa. Ano yun? Para saan yun? Para daw yun kasi nga daw nagkaroon daw ng problema yung account ng MCGI dito sa bangko. Para daw ma-unblock yung account na yun is kailangan daw ng ng tawag nila dito associatic. Para daw makapag magaya na rin sa Pilipinas yung MCGI Cares, yung pagkapakain, yung pagtulong na legal. Na hindi na makokontrol ng mga otoridad dito. Kaya kailangan daw ay magbigay ang bawat isa ng magpass ng fiscal code. Ayan, sabi ko, doon ako nakapag-isip. Sabi ko, bakit ka ako? Noong una, ang sabi ay hindi naman daw applied yun sa kung sino lang may gusto magbigay. Tapos sabi ko, kung gusto may magbigay, di magbigay ng ipas nila yung kanilang mga documents na yun, kasi documents po yun ng isang person dito Ay hindi po ako nagbibigay. Parang guarantor ka? Parang gano'n, ibig sabihin? Yun nga po, brother, ang inaano ko. Ang sabi ko, kasi kahit pa paano naman, awad ng Diyos, brother, may kukutin din naman ako. Nakakapag-isip din naman ako. Nagdududa ako. Ay ka nga ng ama ko, bago ka magtiwala, magduda ka muna. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, bakit kami mga membro, ang kailangan mag-produce ng documents na kailangan para doon sa asosyate? Hindi baga yung mga ang naatasan na kagaya ng DS, President. Sila ang bakit kailangan pa lahat ng mga kapatid? At ito pa ang masakit. Nung una, ang sabi hindi daw obligato kung sino lang magbigay, Ngayon, kumalaunan ay sinabi parang pinapalabas na nila na kung hindi daw magbibigay, parang hindi kami nakikipagkapatiran. Sabi ko naman, bakit naman gayo? Mapupunta naman agad sa hindi nakakapatiran. Kung pala sabihin, kapag halimbawa hindi ako magbigay na yan, gan tawag doon? Hindi ka na nakikipagkatip. Kolorum na. Kolorum. Ika nga ni Sisis Kolorum. Natanong mo nga pala yun? Pa? Natanong mo nga pala yun sa pinsan mo, kay Sis Luz? Pinadala ko yung video, brother. Pinadala ko yung video. Ano sabi?
Wala, tameme. sabi sa akin, kaya nga sinip ko lahat yung mga message niya sa akin. Oo. Sabi nga sa akin, wag ka makikinig sa mga bidyong ganyan. Yan, igawa-gawa lang nila. Kaya para pasamayin ng iglesia. Eh, di ba siya nagsabi nun? Tapos, nung yun nga po, brother, mabalik tayo doon sa asosyating yun. Mm. Yun, nagduda na ako doon, brother. Kasi, kung di ako nagkakamali, 80 euro yearly. Dapat makapag-produce ka sa isang kapatid dito, members, 80 euro yearly. Yearly, grabe, bawat Yearly, isa. Yearly yun. Oo, ang bawat isa. Isipin mo na lang yun, brother. Times mo yan. Kung halimbawa, 100 ang dito lang sa Roma. Sabihin na natin, yearly, ang bawat isa nakapag-produce ng 80 euro. Malaking pera na yun. Mm-hmm. Oh, sa 100 na kapatid. Kaya doon ako nagduda. Tapos ngayon nga, di lakas na ng mga ang balita ng mga Exeter, mga closet, ganyan-ganyan. Ngayon, talagang nakapag-decide na ako. Sabi ko, hindi ako, brother, ha, let me be clear. Ako lumabas ako sa MCGI. Hindi porket na, actually, hindi ko pa nga kilala si Brad Badong noon eh. Mm-hmm. Babago ko lang po narinig yan eh. Mm-hmm. Ako yung nag-exit dahil doon sa mga nakikita kong hindi na tama. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon at magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga sa mga kapatid pong anong oras man nakakarating itong programa ninyo. Medyo kinakabahan ako, brother. Kanina patawa-tawa lang. Ngayon, kinakabahan ako. Nasaan ka ba ngayon, Brad? Anong bansa? Nasa Roma, Italia. Italia, yan. Apa. Kailan po kayo naanib? Brother Reggie? Nabautismo po ako nung October 13, 2019. Mm-hmm. Dito po sa lokal ng Roma. Mm-hmm. Ako sasabihin ko pa po yung nagbautismo sa akin o hindi na? Irrelevant na naman yun. Irrelevant na, tama po yun. Irrelevant na naman yan. Ako naman po yung awat tulong, brother. Nakapag-exit po ako nung April 17. Katapos ng dating daan, kung ano man pong mauna sa kanila, nakikinig po ako. Kasi nga po, yun, gaya po ng marami sa atin, talagang damangha doon sa galing ng kapatid na Eli sa programa niyang Itanong Mo Kay Soriano. Lahat ng mga tanong natin, pang spiritual, pang material na bagay, masasagot niya. Mm-hmm. Ayun po, nung pagkatapos ko mabautismuhan, nangyari sa pasasalamat, may inano si Brad Eli na mga matatandang kapatid. Inimbitahan niya at pinangalanan niya. Ngayon nakita ko yung mga picture ng mga matatandang kapatid. Naalala ko noon, nung nabubuhay pa yung aking kuya, ay nabanggit niya sa akin yung Lola Kikay. Ngayon, nakita ko doon sa screen, sabi ko, Kikay. Naghanap ako ngayon. Nag-search ako, tinanong ko yung AdPro dito sa Roma. Sabi ko, Brad, pag-usap, pwede po bang pipicturean ko yung picture ng nung nabanggit din sa Tapos nung na-search po ako. Yun nga po, tinanong ko sa sa kuya ko, sa mga kamag-anak ko. Kasi nga po, ang mga regalado ay taga San Marcos po, tubong San Marcos. Ang ama ko po ay pinanganak sa San Marcos, Kalumpit, Bulacan. So, sa madaling salita, halos po lahat doon ng taga San Marcos ay kaani po sa iglesia. Mm-hmm. So, meaning, brother, halos lahat ng mga angkan mo na, parang ganon. Mga kapatid. Opo. Actually po, may nakausap nga akong hindi ko na lang po babanggitin, brother, kasi alam niyo lang po, marami pong, ayaw ko rin po silang ma-red flag. Tama. Nakwento nga niya po sa akin na
kung gaano katanda na sila sa iglesia. Nung kinto niya sa akin, nung mga 500 palaang ang kaanib noon sa iglesia, nandun na siya. Nung tumawid pa siya dun sa tulay na nasira sa apalit, kinikwento niya sa akin. Kaya ganun. Siyempre, kayo naman po brother, malaman mo yung bagay na yun, mga ninuno mo pala kaanib, matagal na kaanib dyan sa iglesia. Siyempre, mararamdaman mo na matutuwa ka na nasa right path ka. Kasi tinawag ka na ano ka, na salamat sa Diyos na nabautiswang ka, etc. etc. Ayun, yun po. Masaya naman po naglilingkod at nakakaano po si Sis noon, natuwa din siya ganyan. Yun po, yung ang una ko lang pong napansin, brother, nung pagkabautismo ko, ay may tinatawag sila ditong pan drive. Pan drive. Na parang, Paano yung pan drive? Parang ruleta. Okay. Ruleta. Na may inaano kang, kung gustong sumali, magbibigay ka, actually, hindi ko natanda kung 5 euro o 10 euro. Paano yung pan drive? Tapos, brother, ngayon, narinig ko yun. Nakita ko doon sa chat. Tinanong ko ngayon doon sa manggagawa. Sabi ko, brother, kakakala ko kasi nga nakalagay pan drive, ako naman nagmamaneho ko dito. Sabi ko, parang ukol ito sa pagmamaneho ako para makatulong. Ika nga naman sabi nila para sa gawain. Ngayon, nag-inquire ako, sabi ko, Brad, ano po yung pan drive? Sabi sa akin, brother, sigurado po kayo kasi medyo masyalan po to kasi bago lang po kayo. Ito po yung sa mga bago, hindi pa daw dapat ito kailangan kasi nga yung mga matatanda na dapat matatag na sa pananampalataya. Ako ganaman lang naman parang gan tawag doon yung syempre yung batang kapatid o batang kaanib. Gatas pa. Wala, Hindi pa pwedeng karne. Sabi ko, so, gatas pala sa akin ang binibigay. Buti na lang gatas, hindi alak. Ngayon nalaman pala nagbebenta din ng alak. Tinamaan ng kunat na yan. Ngayon, yun nga po, nag-inform ako, sinali ako. Yun nga po, yung brother. Tapos, hindi nagtagal yun, nawala. Nawala yung pandrive na. Hindi ko alam kung sino nagpahinto. Tuloy lang sa pagkakatipon. So hindi ka pala nasali doon sa pan drive. Nakasali po, brother. Nakasali po ako. Nakasali ka rin. Po ako. Okay. Kasi kasi ako, yung mga nasa Pilipinas kasi masingit lang kita kasi sa Pilipinas hindi yata yan popular Kasi ginawa lang yan sa abroad. Yung fan drive po na yan, sa madaling sabi, pambubudol lang din. Ng pera, kokoleksyon ng pera, labas sa abulo yan. Ganun lang naman ang madaling definition dyan. At bago na rin kita ibalik, bro, may mga message sa iyo si Brad Adrian, shout out, bro. nga po pala. Nga wala sa mga kapatid na mga nag-exit dito sa Italia. Pati si Mrs. Brita Shed. Wow, Brad Reggie. Paki-shoutout po ang mga taga-lokal ng Napoli, Italy. Yun po. Yun po. Roma, Napoli, Milan. Napoli ba yun? Napoli. Ano ba? Napoli? Napoli po. Napoli. Okay. Napoli. Okay. Okay. Hindi, yung kasi po brother, nakita ko doon, sabi ko, nagtaka ako, bakit may ruleta? Sabi ko ganyan. Sabi ko, di para may sugal din ka ako. Pero, gawa nga po nga ng sabi nila, ang tinatak sa ating isip ay para sa gawain. Lagi naman po kasi ganyan lagi sa gawain para hindi ka na makapag-isip ng iba pa. Lagi sa gawain.